Nakakagulat na dahilan kung bakit dumarami ang Israeli na lumilipat sa Pilipinas. Ngayong 2026, alam mo ba na nitong mga nagdaang taon, mas dumadami ang mga Israeli na hindi lang bumibisita sa Pilipinas, kundi tunay na lumilipat at naninirahan na dito? Hindi lang turista, hindi lang bakasyon, kundi mga estudyante, negosyante, digital workers, at maging mga pamilya. At ang nakakagulat pa, bakit Pilipinas? Sa dami ng bansa sa Asia, Thailand, Vietnam, Japan, South Korea, bakit dito sa Pilipinas sila lumalapit? May something ba sa Pilipinas na hindi nakikita agad ng iba? At habang tumatagal, mas lumalalim ang relasyon ng dalawang bansa na parang hindi inaasahan ng karamihan. Bago natin sagutin kung bakit sila lumilipat, balikan muna natin ang history. Alam mo ba na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa Asia na sumuporta sa pagbuo ng Israel noong 1947 at 47 sa United Nations vote? Oo, tama. Habang maraming bansa ang nagdadalawang isip, ang Pilipinas ay bumoto pabor sa partition plan na nagbigay daan sa creation ng Israel. At hanggang ngayon, ito ay isa sa mga historical connection na hindi nakakalimutan ng maraming Israelis. Pero hindi lang iyon. Noong World War II, ang Pilipinas din ay naging kanlungan ng ilang Jewish refugees na tumakas sa Europe. Imagine that! Sa panahon ng matinding krisis, ang Pilipinas ay naging lugar ng pagtakas at pag-asa. Kaya kung titingnan mo, may emotional connection na hindi lang diplomatic, may human connection. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon ramdam pa rin ng Israelis ang koneksyon na ito sa Pilipinas? Ngayon, pumunta tayo sa mas praktikal na dahilan. Bakit Pilipinas at hindi ibang bansa sa Asia? Unang-una, wika at tao. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging English-speaking, friendly at welcoming. Sa maraming Israelis, malaking bagay ito. Kasi sa ibang bansa sa Asia, kahit maganda, mahirap ang communication barrier. Pero dito sa Pilipinas, madali silang makipag-usap, makipagkaibigan, at makisama. At may isa pang malaking bagay, hospitality. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video, i-share sa mga friends mo, at mag-comment ka rin ng thoughts mo sa baba. Malaking bagay yan para mas lalo pa tayong makapaglabas ng mga ganitong content na interesting at current. Yung tipong kahit first time ka lang makilala, parang pamilya ka na agad. May mga Israeli students nga na nagsasabi na sa Pilipinas lang nila naramdaman na home away from home. Pero may isa pang tanong dito. Bakit importante sa isang Israeli na lumipat sa ibang bansa ang feeling ng home? Kasi sa kanilang bansa, mataas ang pressure ng security, military service, at cost of living. Kaya maraming naghahanap ng balance, safe, calm, at affordable na buhay. At dito pumapasok ang Pilipinas. Isa sa mga hindi masyadong napapansin ay ang pagdami ng Israeli students sa Pilipinas. Marami sa kanila ay pumupunta para mag-aral ng medicine, dentistry, English, at aviation. Bakit? Kasi mas mura ang tuition kumpara sa Europe o US. At mas relaxed ang environment. May mga universities dito na tumatanggap ng international students. At ang lifestyle ay hindi sobrang pressure. May mga estudyante na after class, diretso beach, coffee shop o simpleng lakad lang sa city. At para sa kanila, malaking contrast ito sa buhay sa Israel na mas fast-paced at tense. Isipin mo, kung ikaw ay galing sa bansa na laging may security alert at biglang napunta ka sa lugar na tahimik, mainit ang tao at simple ang buhay. Hindi ba parang breath of fresh air? Hindi lang students ang pumupunta. May mga Israeli investors din na dahan-dahang pumapasok sa Pilipinas. Real estate, tech startups, agriculture, at online businesses. Bakit sila interesado? Una, growth market ang Pilipinas. Young population, English-speaking workforce, at mabilis lumaki ang digital economy. Pangalawa, lower cost of doing business. Mas mura ang labor, renta, at operasyon kumpara sa ibang bansa. At pangatlo, trust-based culture ng Pilipino. Sa business, malaking bagay ang tiwala. At dito,
Maraming Israelis ang nagsasabi na madaling makipag-partner sa mga Pilipino. Pero may mas interesting na tanong, bakit ang mga Israelis, kahit galing sa highly developed country, willing mag-invest sa developing country tulad ng Pilipinas? Simple lang ang sagot, opportunity plus human connection. Ito ang pinaka-emosyonal na bahagi. Maraming Israelis ang nagsasabi na ang Pilipino ay warm, respectful, family-oriented, at hindi judgmental. Sa Israel, ang culture ay direct at fast-paced. Sa Pilipinas, mas gentle ang approach. May mga kwento ng Israeli travelers na na-stuck sa Pilipinas during emergencies o travel issues, at ang mga Pilipino ang tumulong sa kanila kahit walang kapalit. At doon nila na-realize, ibang klase ang kindness dito. Kaya hindi nakakagulat na may emotional attachment na nabubuo. Pero eto ang tanong. Ang kindness ba ng isang bansa ay sapat para piliin itong tirahan? O may mas malalim pang dahilan? Sa international relations, ang Pilipinas at Israel ay may friendly diplomatic ties. Nagkakaroon ng cooperation sa agriculture technology, cybersecurity, labor agreements, education exchange. Hindi man ito palaging headline sa news, pero active ang relationship sa background. Sa United Nations, ang Pilipinas ay historically supportive sa peaceful solutions at humanitarian considerations. Kaya minsan, nagiging neutral o balanced ang position sa mga global conflicts. At sa mata ng Israel, ang Pilipinas ay isang bansa na hindi hostile at open sa cooperation. Pero kahit ganito, hindi politics ang pangunahing dahilan ng migration. Ang mas malaking dahilan ay lifestyle at opportunity. Kung titignan mo, hindi Pilipinas ang pinakasikat na destinasyon. Hindi ito kasing glam ng Singapore, hindi kasing modern ng Japan, at hindi kasing touristy ng Thailand. Pero may isang bagay ang Pilipinas. Peace in simplicity. Dito, hindi ka kailangan maging mayaman para maging masaya. Hindi mo kailangan ng high-pressure life para mabuhay ng maayos. At para sa maraming Israelis na pagod sa intense environment ng kanilang bansa, malaking bagay ito. May isang tanong dito. Mas pipiliin mo ba ang modern at mabilis na buhay o ang simple pero peaceful na buhay? Ngayong 2026, kung titignan mo ang takbo ng mundo, parang mas mabilis na ang lahat. Mas mabilis magtrabaho, mas mabilis mag-travel. Mas mabilis magdesisyon ang mga tao kung saan nila gustong manirahan. Hindi na tulad dati na kapag lumipat ka ng bansa, parang permanent decision agad. Ngayon, mas flexible na ang lahat. Dito pumapasok ang malaking pagbabago. Remote work. Dati, kailangan mo talagang manatili sa isang opisina, sa isang bansa, sa isang routine. Pero ngayon, maraming Israeli professionals ang pwedeng magtrabaho kahit nasaan sila. Software developers, online consultants, digital marketers, at kahit startup founders. Pwede silang nasa Tel Aviv ang kumpanya, pero nasa ibang bansa ang buhay nila. At dito unti-unting lumilitaw ang Pilipinas bilang isang quiet option. Hindi siya kasing sikat ng Singapore, hindi kasing polished ng Japan, pero may isang bagay siya na mahalaga. Balance. Mura ang cost of living, English-speaking ang karamihan, at ang lifestyle ay mas relaxed kumpara sa mga highly competitive na bansa. Kaya para sa isang Israeli remote worker, simple lang ang logic. Kung pareho lang ang kita, bakit hindi pumunta sa lugar na mas magaan ang buhay? Mas mura ang renta, mas accessible ang pagkain, mas malamig ang gabi sa ilang lugar, at mas friendly ang mga tao sa araw-araw na interaction. At habang mas dumadami ang ganitong mindset, unti-unti rin lumalawak ang presence ng foreigners sa bansa. Hindi lang Israeli, kundi ibang nationalities din. Pero sa Israeli community, mas interesting kasi may emotional layer ito, hindi lang practical. Isa pang malaking factor ay ang international study trend. Habang tumataas ang tuition at cost of living sa Western countries, mas maraming estudyante ngayon ang naghahanap ng alternatibong bansa. At ang Pilipinas, unti-unting nakikita bilang option sa mga kursong tulad ng medicine, dentistry, aviation, at English programs. May mga Israeli students na hindi lang basta pumupunta para mag-aral. Ang ginagawa nila, habang nag-aaral sila, unti-unti na rin nilang nararanasan ang daily life dito. Yung simpleng routine,
Yung pakikipag-usap sa locals. Yung weekends na hindi sobrang fast-paced. At sa ganitong environment, minsan hindi na nila napapansin na nagbabago na rin pala ang plano nila sa buhay. Yung short stay for studies, nagiging longer stay for lifestyle. Ngayon, kung pupunta tayo sa business side, mas lalo pang lumalalim ang picture. May mga Israeli entrepreneurs at investors na hindi agad pumapasok sa big markets. Sa halip, tinitingnan nila ang Pilipinas bilang testing ground kasi nandito ang malaking population, young workforce, at mabilis lumaki ang digital economy. Sa online business, lalo na sa tech at services, malaking advantage ito. Kaya may mga small startups na dahan-dahang pumapasok, mga digital services, online platforms, trading, at kahit education-based businesses. At kapag nakikita nilang gumagana, doon pa lang sila nag-e-expand. Pero ang interesting part, hindi na lang negosyo ang nangyayari. Habang tumatagal, mas nagiging rooted na rin sila sa bansa. Dahil ganito ang nangyayari sa ilang kaso. Nagsimula sa business visit, naging longer stay, naging recurring visits, hanggang sa umabot sa point na may property na, may network na, at may daily routine na sa Pilipinas. At dito nagiging subtle ang transformation. Hindi biglaan, hindi headline, pero real. Kaya kung tatanungin mo ngayon, dadami ba ang Israelis sa Pilipinas in the coming years? Malaki ang posibilidad. Pero hindi siya magiging biglaang wave na parang overnight migration. Mas magiging gradual siya. Parang dahan-dahang pagdami ng mga taong nakikita ang Pilipinas hindi lang bilang travel destination, kundi bilang second base ng buhay nila. Lalo na ngayon na ang mundo ay papunta sa mas flexible na lifestyle, kung saan pwede kang magtrabaho online, mag-aral abroad at magdesisyon ng lugar based sa lifestyle, hindi lang sa trabaho. At dito nagiging interesting ang Pilipinas. Kasi hindi siya perfect. May challenges, may traffic, may system issues, pero may isang bagay na hindi madaling ma-quantify, yung feeling ng pagiging welcome, yung warmth ng everyday interaction, at yung simplicity ng buhay sa kabila ng modern chaos. Kaya habang tumatagal, mas lumalalim ang tanong, hindi lang dadami ba sila? Kundi mas personal na tanong. Kapag may freedom ka pumili ng kahit anong bansa sa mundo, bakit kaya may mga taong bumabalik at pinipiling manatili sa Pilipinas? Sa dulo, ang tanong ay hindi lang kung dadami sila. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang meron sa Pilipinas na nagiging dahilan kung bakit ang ibang tao, kahit may opsyon sa mas mayayamang bansa, ay dito pa rin bumabalik at nananatili? At habang lumilipas ang panahon, baka ang sagot ay hindi lang economics o politics, kundi simpleng human connection, lifestyle, at pakiramdam na dito ako mas komportable.